Naku, naputol. Kaya ito continuation. Ito naman. Ayan. Yung pa. Ayan. Yung iba kasi mababa. Kaya abot na ibon. Dalawang kumpul na yung naibabaksak ng hindi pala ibon, yung pusa. Akala siguro ibol. Ayan, naalis yung mga bulok na yan. Saka yung mga sapot. Mga sapot ng gagamba. Hindi advisable yan kasi nagmumukha silang pangharang sa mga mikrobyo, mga dust. Kaya pag napasok yung kumpul ng ubas, nagbubulok. Tapos yung mga bumaksak na yan, ini-spray ko ng water hose, saka ipinapasok sa mga plastic bag na may butas. Tapos yung gitna, lalagyan ko ng kitchen waste. Yung kitchen waste na hindi matamis, kasi pag matamis yung nilagay nyo na kitchen waste, yung mga pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng prutas na hindi matamis para hindi langgamin. Kasi ang kalaban din itong ubas yung langgam. Pagka kasi kagaya niyan, pag may sapot na bulok yung ubas o kaya nakain ng ibon, kumakatas, bumabaksak sa lupa. Ngayon yung pag bumaksak ng lupa, yung katas ng matamis na ubas lalanggamin sa kalalangawin. Kaya mainam din, naglalagay ako ng mga ribo na ganito, mga ribo na ganyan, papaligiran ko yan. Kalimutan ko lang dalhin, isasabit yan. Kasi pag nakasabit tong mga ribo na ganito, nabibili yan sa tractor hardware dito sa California. Nakarolyo na rolyo pang ribbon, pang sa bird, panakot, scare bird. Kasi pag kinugat nila yung ubas, kakatas. Pag kumatas, maaamoy na ng langaw. Kaya nung nakaraan taon, nagsabit ako ng langaw dahil maraming ibon na nakadumayo dito para kainin yung mga hinog na ubas. Ngayon, too late na. Bago nakain, siyempre kumatas yung tamis nun. Nung kumatas ang tamis, niya, naamoy ng langaw. Magkakampi ang langaw sa kalanggam. Kaya ganun ang nangyari. Nabulok yung ibang ubas, pero may naisalba naman ako. Nung nakaraan taon, pakikita ko ulit kahit late upload pag may time ako. Siguro pagkaanin itong hindi ko alam kung kailan ko maka-upload yung mga naani pagkatapos na nabulok yung iba dahil na ng langgam, langaw, saka nakagat ng ibon, nakagat ng ibon yung yan kasing mga sapot na yan, yun nga, hindi advisable na meron sa mga taniman ng ubas, pero diyan sila nagtatago. Ngayon kung dumating na huminog na yung ubas nyo at makakita pa kayo ng maraming
langaw sa likod bahay nyo o sa garden nyo, maglagay lang kayo ng yung mga dekuryenteng pang-alis ng insekto. Kasi hindi ako nag-i-spray ng insecticide. Ayoko kasi nang nai-inhale ang mga chemicals. Masama kasi sa baga. Ayun, kung sasakit naman likod nyo, matapal kayo ng salompas. Yung salompas na butas-butas, chili brand, porous plaster. If you have a back pain. Yan. O kaya, nabibili sa mga Filipino store o butika, yung Aceite de Manzanilla. Ayan. Kung meron kayong member kayo ng Melaleuca dito sa California, you can order ano ba yun, yung pain arthritis. If you have pain on your arm, muscles, and nerves, you can just use two pieces, few amount, spread on the entire parts that is painful. Pain arthritis like a toothpaste cream. Mahusay, mabilis gumaling. Very easy to apply. You need only your hands to rub on your skin to remove your pain in your muscles. It is called pain arthritis. And then online you can order in melaleuca.com. And Aceite de Manzanilla, you need to buy it in the Philippines. It's a green color, or they have also in Island Pacific. Aceite de Manzanilla can eliminate pain on your muscles, joints, and minor pain on your bones. Aceite de Manzanilla. It is also it will relieve also your stomach ache. Let's say you had a hard time to digest your food and you have a problem in your tummy, stomach ache. Just put a rub. Aceite de Manzanilla is available in Island Pacific and here in California and also in the Philippines in the drugstore. Ayan. Ngayon, they have also you don't need to have a doctor's prescription. It's available in the drugstore without no need for doctor's prescription. That is over the counter liquid medicine. Yan. Ngayon naman, kapag may sugat kayo, you can use aloe vera. Press squeeze of aloe vera. Just rub in the wound, in your wound. And so, you can also use that when you have an itchy wound in your legs or extremities, upper and lower extremities, like your legs and arm. Use a spray squeeze of aloe vera, or if you have a wound, you can also use the press squeeze aloe vera as a soap. If you have wrinkles, you can use press aloe vera for removing your wrinkles. And when you have itchy eyes, just rinse your eyes. Itchy eyes, rinse your eyes thoroughly with just plain water before you apply the aloe vera. There is no side effect of using aloe vera. I've heard that there are some people who have stage 4 cancer was healed eating the fresh juice of aloe vera. Although you need to do some going to a place where you can breathe, because oxygen and air rapidly heals wounds. So the more you go in a place that have a fresh air, the more you heal. The more you walk, the more you inhale and exhale, and you have only to drink
exact amount of water, because if you have internal organs problem, and you keep on drinking and eating so often, and you have no timely manner of eating, you are wetting the internal organs, or you're just scratching the wall of the damaged tissue of the internal organs that you have a problem. So you should follow eating in timely manners, not most so often, or in Tagalog, pagka kayo may mga internal organ problems, if you use eating the fresh aloe vera to remedy your stage 4 cancer, you have to make sure you have to eat in timely manners. You have enough, you eat in moderate amount, saktong pagkain, para hindi nagagasgas yung mga wall ng mga bituka. Ganon. Saka hindi lagi nababasa, kasi lahat ng sugat, lahat ng pag laging nababasa, mas bumabagal ang healing. Ngayon, yung kahit mahusay ang aloe vera, tapos ang dami yung kinain ibang klase, yun hindi kayo gagaling. Kailangan magtiyaga lang kayo sa aloe vera. Kung di nyo makain ng aloe vera ng ganun, puro, syempre maggawa kayo ng buko salad, ihalo nyo. Fruit salad, ihalo nyo. Buko pandan, ihalo nyo. O kaya sa buko juice, sabay nyo nang inom yung gawin yung pinaka-gulaman. Yung hiwain nyo ng parang gulaman yung loob ng aloe vera. Yun ang paggaling. Kailangan meron kayong halong sakripisyo. Hindi pwede yung magpe-pray kayo tapos hindi naman nyo ginagawa yung mga natutuhan o narinig yung bakit naggumaling sa stage 4 gamit ang aloe vera lang. Kung hindi nyo susubukan, hindi naman lason yun. Saka talagang kahit sa sugat, yun ang pinagagamit ko. Yun din ang pinagamit ko sa pinaka-lotion ko na. Nung sumakit yung mata ko, ginamot ko rin. Si JC ng Chris Turks nung napuwing, sabi ko magpahid ng nagpunta sa amin na napahid ng katas ng aloe vera, sumunod, ang bilis gumaling. Mga ganun, kailangan subukan nyo rin, kasi pag nakita nyo ang epekto na mahusay pala, kayo na mismo ang gagawa, dahil magiging habit nyo na, nakamenos pa kayo sa gastos. Hindi kayo na kailangan bumili pa ng mamahaling gamot. Pero ako, talaga nagpapareseta ako doon sa kapatid kong doktor ng Bactroban ointment. Maliit lang yon, nabibili sa Mercury Drugs. Hindi kayo makakabili noon nang walang reseta ng doktor. Ang kasi, Bactroban, konti-konti lang lagay. Huwag niyo iwasan yun na pag ginamit niyo, magugas kagad kayo ng kamay, kasi baka ang side effect naman pag nalagkuskus niyo daliri niyo sa sugat, tapos may konti pang Bactroban ointment, nakuskus niyo sa mata niyo, syempre mai-irritate. Pwede naman nakakabulag, gugas lang kayo ng mata. Pero kung kaya naman ng katas ng aloe vera, kiss-kiss niyo lang sa mata niyo, gagaling na kayo. Kasi yung mga mata, same thing yan ng balat. Pagwari makati yung balat nyo, kagaya ko ngayon, nag-iinit kasi hindi ako nag-sweater, kaya hindi naman pa ako nangangate. Pero pag nangangate ko, yung isang kurat ng asin saka konting tubig, gumagaling na. Ito, yung mga hilaw pa to. Pupula yan pag hinog. Kaya lang inaalis ko yung daon.
para hindi mabulok yung ubas, kasi nga nahaluan ng bulok. Ang nangyari, nabulok yung ubas, itong mga sapot-sapot na yan, delikado yan inaalis yan. Nako, talagang pinagmumulan ng pagkabulok yung mga sapot na yan. Ay nako, tingnan nyo, syempre napapanood natin sa Philippines may green, may brown snake. Pagka nagpula yung ubas niyan, hindi ko na ma-identify kung buti na lang hindi naman dito masyadong mahahas, kaya inaalagaan namin ng dyan, pagdadamo sa kapag rotatil, kasi kung hindi aalagaan nyo pagdadamo sa kapag rotatil, nakakatakot pasukin to. Pagka may bunga, hindi mo na maiisip yung titingnan pa kung may ahas. Wala, hindi ko na naaalala yung ahas pag nakakakita ko ng ubas. Pag nagpula-pula na yan, maganda na talaga silang tignan. Ayan sila, ayan, hanggang doon sa taas yan. Tingnan nyo kung may gamit kayo ng ganito, very convenient. Kasi dapat kasi ang government sa Amerika binabalik yung stimulus grant, kaya tuloy maraming nagsasarang store. Dapat meron pang mabibili na 99 cents na close na, hindi sila matulungin. Dapat monitor yung mga humahawak din ng stimulus. Bakit hindi nagpabibigay sa mga kanilang nasasakupan? May daya. Kaya pinag-aaway yung dalawang presidente para mahawakan nila yung stimulus na dapat pinamimigay sa mga residents and citizens dito sa Amerika. So yun, kaya siguro may rally, pero dapat papaalalahanan lang yung mga humahawak. Hindi hawak ng presidente, kaya wag niyong pag-awayin ng mga presidente. Hindi hawak ang stimulus, iba ang humahawak ng mga stimulus grant and mga cash assistant. Dito, pagka bago ka pa lang sa Amerika at may anak ka, gusto mo ng low income ka, mag-ask ka ng WIC kung may mga anak kang maliliit, para meron kang grocery buwan. Ngayon, kapag na-employ ka, unemployed, ni-file ka sa work, ayun, makakakuha ka rin ng mga monthly cash. Magtanong-tanong kayo, nakalimutan ko yung department ng nawalan yung trabaho dati ang mister ko. Pantulong, siyempre hindi naman kaagad makakakita ng trabaho, magkakaroon kayo ng cash assistant. Magtanong-tanong kayo kung nawalan kayo ng trabaho. Dapat pupunta kayo sa mga department. Wari, gusto like to have financial cash assistance, magsasaka kayo sa Philippines, Department of Agriculture, para makakuha kayo ng cash assistant. Pagwari naman, wala kayong panlibing, habang nakalibing, mag-apply kayo sa government nyo, local government. Kung may kung may DSWD, makakakuha kayo ng assistant. Wari naman, nagpa-inject kayo ng anti-venom sa alabang, sa Manila, anti-venom 7,000. After 3 months,
i-apply nyo sa DSWD, hingi kayo ng medical certificate sa doon kung saan kayo, doon sa Alabang, kung saan kayo nagpabakuna ng doktor, medical certificate na may pirma ng doktor. Kaya huwag kayong aalis na hindi binibigay yung certificate nyo, medical certificate, na nagpunta kayo doon sa Malasakit Center. Medical certificate ng inyong injection. Nagpabakuna kayo, wala nakagay kayo ng ahas. Apply nyo online. Meron din sila online. Pwede rin direct sa DSW kung merong DSW sa inyong lugar. Kaya lang, maghintay kayo ng 3 months. Ngayon, pinakamainam to sa mga nanunungkulan, i-full paid na nila ang total naman. Malaki ang budget, national budget ng DSWD, pangkalahatan. DSWD, malaki budget, billion of peso. Manong i-full paid na nila yung nakiklaim ng mga nakagat. Napakahirap naman ang makagat ng ahas. Yun, tulong nyo na yun. Hindi, yan kasing national budget, nalikom yan, tulong sa iba-ibang galing na iba-ibang bansa sa mga nangangailangan at mga talagang kapuspalad. Yan din inaprubahan ng mga Senado para maging tulong. Ngayon, kung hahawakan lang ng mga ilan-ilan tao, sila makinabang, hindi talaga yung nangangailangan, nakakahiya yun. Yun ang tinatawag na pagsasamantala sa mga mahihirap, mga kapuspalad. Yun yung tinatawag na pagiging gahaman. Yun, mahirap yung ganon, hindi maganda maging gahaman. Ayaw ni Jesus ng ganon. Kasi let's say, marami kayong asawa. Marami kayong asawa, ngayon nanunungkulan kayo. Siyempre, paano nyo magagampanan nyo? Priority nyo yung marami. Supplyan nyo yung maraming asawa. Ngayon, kasi ang mali naman din ng mga bumoto. Bakit nila binoto kung maraming asawa? Siyempre, unahin nila yung asawa nila bago kayo. Pipiliin nyo pagka kayo boboto yung naglilingkod talaga sa inyo. Binibigyan kayo ng tulong pinansyal, hindi tuwing may eleksyon. Bawal yun. Ang ibig sabihin naman kasi pagka namigay sila dahil para lang sila iboto, pero sa ngayon pwede pa, may mga namatayan, bibigyan nila ng tulong, bag. Lalo na kung alam naman nila na yung bahay, hindi na kailangan mag-apply, abot na lang. Kung mag-a-apply kasi kilala nyo naman, basta pakita nyo na lang yung ID o turuan nyo sila. Hindi alam, kasi hindi naman lahat may cellphone, hindi lahat may computer. Lalo na yung mga nasunugan, wala silang TV, hindi nila napapanood yung mga news, wala silang cellphone, nakikinig lang yan sa mga o ano sabihin ng mga kapitbahay nila. Pero kung meron kayo paminsan-minsang meeting, minit nyo yung mga kabarangay nyo, sino kanya ang nangangailangan ng tulong, magdala ng valid ID. Kung walang pambayad sa valid ID, i-provide nyo na ng libre, ganun. Kung mga nasunugan at nabibigyan nyo naman ng pera itong mga nasusunugan naman na to, ayusin nyo yung ID nyo. Kung inyo naman yung titulo ng lupa na nasunugan, di pag nakuha nyo yung cash assistance, babawi nyo yung nasunog kung inyo. Pero kung hindi, pwede na nga kayong humanap ng bagong trabaho para later on magkaroon din kayo ng bahay.
huwag gagawa ng masama. Ayaw ni Jesus na mga galing sa masamang paraan. Tuwing magdadasal kayo, hilingin niyo yung gusto niyo kay Jesus sa simbahan. Kasi nakikinig siya. Ngayon, yun namang mga nag-aalay sa simbahan na galing sa masamang paraan, ang maganda doon, diretso niyo na ibigay sa mga kapuspalag kasi ayaw ni Jesus na galing sa masama ang abulin niyo. Ayaw niya yun. Kasi kaya lumilindol. Ayaw niya yung mga galing sa masama. Kagaya ng pagnanakaw, pagpatay, para lang kumita, bagal yung mga pagbibenta ng katawan, para lang kumita ng pera. Magtanim na lang kayo. Kesa benta ang katawang lupa. Yun. O kaya yung pumapatol na lang para lang kumita ng pera. Patol kung kanino magkakasala pa kayo. Mga nagtitinda ng mga pinagbabawal na droga. Nako, ano ba makakukuha nyo dyan? Mga ganyang ginagawa. Huwag rin kayong magpapatato. Kasi ako pati itong anak ko ay napatato na rin. Nainggit ata doon sa mga may tato. Pero nakasulat sa Bible yun. Huwag magpapatato. Huwag mag-aambag sa simbahan ng galing sa masama paraan. Ayan. Ang mga hilaw na ubas. Kulay green pa kasi kaya hindi masyadong kita sa hindi pa masyadong kita sa ayan. Ngayon pag nagdilig naman ako, iwa-water hose ko lang yan, isusulok doon, tapos dadakutin na ilalagay sa compost plastic bag, ilagyan ko ng butas, tapos nilalagyan ko yun ng mga pinagbalatan ng prutas, pinagbalatan ng gulay na hindi naman matamis. Tapos yung ibabaw lalagyan ng garden soil. Dahil nag-part 2 ako, yung itong kabila hindi na kunan, kaya kukunan ko para makita nyo sa sobrang init marami nang nahinog. Ito yung black grapes. Ayan, black grapes. Yun, medyo malayo. Yun, doon pa. Ayan, konti lang yung dito. Itong magkabilang dulo kasi na to ang masarap. Nung nagkaroon ng pandemic, gumawa ako ng harang na ganito galing yari sa kawayan. Ngayon, pininturahan ko na sabay-sabay para mabilis, saka nilagyan ng alambre pangharang sa dito, pambakot sana. Nakita ko yung pusa namin, 2 kumpol na yung napabaksak, sayang. Ang baba kasi ng tanim ng iba. Ayun, doon mababa, kaya abot na abot ng pusa. Ito kasi yung aking aming alagang pusang simulong. Akala laruan. Yan. Yan ang ubas. Tatakpan kasi yung dapon. Ayan. Malamang maasim pa yun. Akala nila yun. Pag itim pa yan, manamis-namis na yan. Maasim kasi.
Baka bumaba na naman ang dugo ko. Pagka kasi maasim, mabilis makababa kung may high blood kayo. Tingnan, may sapot. Pwede nang kamay. Ayan, naalis yan. 2 kumpul kasi noon yung nabulok dahil lang dyan sa sapot. Kaya pumapasok sila dyan sa gitna. Pwede naman kamayin. Pero kung may gagamba, may stick kayo ng kawayan. Ayan. O sige. Thank you for watching. See you on my next vlog. Don't forget to click subscribe kung bago ka pa lang kayo sa aking YouTube channel, BC58. Ang Facebook ko, Victoria Cabanban. Ayan. Yung mga dati kong vlog, pag pinanood nyo, babasahin nyo description. Sinasabi ko doon yung mga bakit maraming bunga ang aming ubas, saka yung nutrient na nakukuha sa pagkain ng ubas. Yung mga natutuhan ko sa Fresno City College nung nag-aral ako ng food and nutrition. Shout out sa aking professor, si Professor Serda, at yung mga kaklasmate ko, to all my classmates in Fresno City College in Fresno City, Fresno, California. So don't forget to click subscribe. Thank you and see you on my next vlog. Bye. Always read my description sa mga dati kong vlog. Bye.